Ngayong araw ng February 21, last quarter moon, gawin mo ang bagay na ito upang ikay palaging swertihin at hindi mauubusan ng pera. At tiyak ikaw ay makakabayad na ng mga utang mo at dadami ang customer sa iyong negosyo. Huwag palampasin ang pagkakataong yumaman upang makamit mo na ang kasaganaan. Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw po ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang mga gabay lamang at nakadepende na po sa inyo kung maniniwala o gagawin po ninyo mga bagay na ito dahil nasa atin din naman po ang pagpapasya. At kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, mainam na skip na lamang po muna ninyo ang video na ito. At kung isa ka naman sa mga taong may 100% paniniwala sa mga gabay, mga ritual ng pampaswerte at lalong-lalo na sa kapangyarihang hatid ng buwan upang maging masagana ang iyong pamumuhay, perfect pong video na ito para sa inyo at panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po tayong matutunan sa paksang ito. Gawin niyo po ang bagay na ito sa loob ng iyong tahanan upang sa gayon ay hindi ka mamalasin, ilalayo ka nito sa kapamakan, at imbis na mga negatibo ang darating sa iyong buhay, ay iaadya ka nito sa swerte at magbabago na ang iyong buhay sa magandang pamamaraan. Lalo na kapag nararamdaman at napapansin natin na parang hindi naaangat ang buhay natin dahil maraming mga utang, palaging may problema sa pamilya na hindi agarang nabibigyan ng solusyon, at lalo na kapag ang inyong negosyo ay napakatumal. Gawin niyo po ang bagay na ito sa gabi ng February 21, Friday, kung saan magaganap ang last quarter moon. Kahit anong oras po sa gabi, basta ay natapos niyo na pong lahat ng inyong mga gawain upang kayo po ay makafocus sa ritual na gagawin po ninyo. Dapat din po i-clear ang inyong mind at dapat tahimik po ang inyong paligid at dapat wala kayong ibang iniisip kundi positibong bagay lamang. At dapat hindi po mabigat ang inyong pakiramdam habang ginagawa ang bagay na ito upang hindi ma-attract ng kapangyarihan ng buwan ang bad energy. Panatilihin ang positive mindset palagi. Ngayon po ay kailangan lamang po natin ng mga baryang bilog na mayroong kulay na silver, gold at saka rose gold po. Dahil itong mga kaakibat na kulay na mayroon ng barya ay sumisimbolo ng kasaganaan, abundance at saka swerte. At kumuha na rin po kayo ng mga butil ng bigas dahil ang bigas po ay sumisimbolo rin ng kasaganaan, wealth at prosperity. Kapag mayroon na po kayo ng mga sangkap, ay lumabas po kayo ng bahay kung saan kayo po ay makakatanggap ng enerhiya ng last quarter moon. At kapag umuulan naman po, maaring sa bintana na lamang po kayo, buksan lamang ang bintana at doon hawakan niyo po sa inyong dalawang kamay ang mga barya na may butil na bigas. Dahil kahit pa man may ulan, ang enerhiya ng buwan ay nandyan lamang. Hawakan niyo po ito sa inyong dalawang palad ng ganito po at humiling po kayo ng kasaganaan, tagumpay at proteksyon. Maaari niyo rin pong pakinggan o sabihin ang mga katagang ito habang sinasagawa ang ritual. Panginoon, ngayong panahon ng last quarter, nais ko pong ipahayag sa inyo ang aking pasasalamat sa mga biyayang inyong binibigay sa akin ng kalikasan. Sa pamamagitan ng ritual na ito, humihingi ako ng proteksyon laban sa kapahamakan at panganib. Nawa ay patnubayan mo kami tungo sa kasaganaan at kaligtasan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Sa bawat barya at butil ng bigas, nawa po ay mapalakas ang aming lakas ng loob at determinasyon upang harapin ang anumang hamon na darating sa aming buhay. Salamat sa mga biyayang ito at hinihiling ko na patuloy ang iyong pag-aalaga sa amin sa araw na darating. Amen. Paalala lamang po na ang panalangin ay isang pamamaraan upang ating maipahayag ang ating mga hangarin at kahilingan. Itong panalangin ay personal lamang at nakadepende na po sa inyo kung babaguhin niyo po ang inyong panalangin base sa inyong paniniwala at pangangailangan. Basta ay bago humiling, huwag po ninyong kalimutan na magpasalamat sa Poong May Kapal. Pagkatapos po ninyong humiling at manalangin, magmuni-muni at pagmasdan po ninyo ang buwan at tanggapin ang kapangyarihang hatid ng last quarter moon. At pakaisipin na kasalukuyan mo nang tinatanggap ang proteksyon at ang kasaganaan. Makalipas po ang ilang minutong katahimikan, muli po kayong pumasok sa loob ng inyong bahay at ilagay niyo po ito sa inyong mga bulsa hanggang sa pagtulog. Para po hindi magkalat ang barya at bigas sa higaan habang kayo po ay natutulog, mas mainam po na nakalagay po siya sa isang plastic or cellophane po na may ziplock. Ganito po.
Lagay niyo po siya dito para hindi po magkalat sa inyong higaan. At saka kinabukasan, maaari niyo na po itong ilagay sa inyong mga pitaka, sa bag o sa inyong kahera kapag may negosyo po kayo. Ingatan po ninyo ito at ilagay lamang sa mga lugar na nabanggit sa loob ng 1 buwan. Napaka-effective po nito at kayo ay talagang swertihin dito dahil sunod-sunod agad na blessings ang darating po sa inyo. Basta kapag mayroon po kayong 100% paniniwala sa mga ganitong pamamaraan at kung nais nyo po itong subukan, subukan nyo na po ito. Basta tandaan din po natin na panatilihin ang pagiging good mood upang hindi mag-alinlangan po ang swerte na lumapit sa atin. Dahil kapag tayo po ay bad mood, magiging useless lang ang pampaswerteng ginagawa po natin. Positibo po dapat palagi ang ating mga isipan. At paalala lamang pong muli, ito ay pawang mga gabay pampaswerte lamang at ito ay mga instrumento lamang upang makatulong po sa atin na maging positibo sa araw-araw na buhay at karera na ating tinatahak. Mas mainam pa ring sabayan natin palagi po ng sipag at tiyaga at lalong-lalo na ang taimtim na dasal at pananalig sa Poong May Kapal upang gabayan tayo palagi sa araw-araw at upang itaboy tayo sa kapahamakan dahil nasa Panginoon lamang ang kaluwalhatian at kasaganaan. Para sa mas masaganang pamumuhay, I claim it, I claim it, I claim it. Maraming salamat po sa inyong panonood, good luck and God bless po sa ating lahat.